Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Paano ba nagsisimula ang lahat? Bakit ba mahirap ipaliwanag ang isang nararamdaman na bago sa ating kinagisnan? Kahit alam mo na hindi tama, pinipilit mong maging perpekto ang lahat. Pero paano ba talaga ang maging masaya sa isang bagay na kahit kailan di mo inasahang babaguhin ka at ipaparamdam sa'yo na kumpleto ka at kontento sa bawat ngiti mula sa kanya. Isang gabi na puno ng katanungan ang isip ko. Bakit ba ganito yung nararamdaman ko? Bakit parang hindi siya maalis sa isip ko? Pumasok na ako sa silid ko. Nagbihis na ako at nagsimula ng kumuha ng mga gagamitin ni Joshua sa pagtulog niya ngayong gabi. Paglabas ko sa silid ko, dumiretso na ako sa sala upang ibigay kay Joshua yung unan at kumot niya. Nakangiti lang siya. Ewan ko ba kung bakit ganun. Tol, seryoso ba talaga na dito mo ako papatulugin sa sopa? Wika niya. Oo, seryoso ko. Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, doon ka na lang sa bodega matulog. Wika ako. Pero sa totoo lang, gusto ko siyang patulugin sa silid ko kaso natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Okay na ako dito. Pero tol, kapag gusto mo ng katabi, tawagin mo lang ako at aakyat ako agad. Wika ni Joshua. Di na kailangan. Sanay naman ako na matulog na mag-isa at saka ayoko talaga ng may katabi. Wika ako. Sus, ayaw daw. Nasabihin mo, ayaw mo lang talaga na maabala kita sa paglalaro nyo ni Temtem. Sige na, bakit ka na? Matutulog na ako. Wika ni Joshua. Di ko alam kung galit ba siya. Basta umakyat na ako tapos nahiga na ako sa kama. Pero bakit ba sa tagal ko nang nakahiga, bakit hindi ko man lang maramdaman yung antok? Kaya naman, naisipan ko na bumaba saglit. Nauuhaw kasi ako. Kaya naman, marahan akong bumaba. Walang kahit anong ingay. Baka kasi natutulog na si Joshua. Pagdating ko sa baba, nilapitan ko siya. Tulog na ang loko. Pikit na pikit eh. Kaso yung kumot niya, nalaglag na. Kaya naman pinulot ko kasi may nakadungaw eh. Tinakpan ko lang. Grabe siya matulog. Nakadungaw si Buboy. Matapos ko siyang kumutan, nagpunta na ako sa kusina. Iinom lang sana ako ng tubig kaso nagutom na rin ako. Kaya naman kumain na din ako. Isang katakawan na naman. Basta naupo ako sa harapan ng ref tapos kumakain lang ako. Para na akong batang walang magawa kundi ang kumain. Kaya siguro tumataba ako. At nung matapos ako, grabe, parang naramdaman ko na yung antok. Kaya naman aakyat na ulit ako sa taas. Tapos matutulog na ako. Kasi parang
paumaga na. Sinilip ko muna si Joshua. Napansin ko agad na galit si Buboy. Tapos nalaglag na naman yung kumot. Kaya naman pinulot ko at tinakpan ko ulit si Buboy. Para sa akin, medyo naliliitan ako kay Buboy. Medyo mas malaki si Temtem. Makaakyat na nga, makatulog na. Kung ano-ano na naman yung nakikita ko. Pagkahiga ako sa kama ko, hindi na naman ako makakatulog. Kasi naman, biglang umulan ng malakas. Sumasakit yung ulo ko sa tunog ng ulan. Kaya naman kumuha ako ng kumot at unan. Tapos, bumaba ako. Kasi hindi masyadong maririnig sa ibaba yung ingay ng ulan kaso nasa sopa si Joshua. Saan ako ihiga nito ngayon? Pero, bahala na. Basta may higaan. Kahit saan naman pwede ako eh. Marahan akong bumaba. Baka magising si Joshua eh. Humanap agad ako ng pwesto na matutulugan ko. Kaso, mukhang wala akong pagpipilian. Sa sahig talaga ako matutulog. At para hindi ako makita ni Joshua, pinatay ko ang natitirang bukas na ilaw. Baka kasi isipin niya na gusto ko siyang katabi. Kaya naman, pagkapatay ko ng ilaw, medyo nangapa ako sa pwesto na nilatagan ko. Masyadong madilim. Wala akong makita. Habang nangangapa ako sa dilim, parang may nahawakan ako. Pero hinayaan ko na lang. Inaantok na kasi talaga ako. Lintik na Joshua to. Nalaglag na naman ata yung kumot niya. Kaya naman pagkahiga ko dun sa pwesto ko, ilang saglit lang, nakatulog na agad ako. Kakaiba yung panaginip ko kasi naglalaro daw si Temtem at si Buboy. Ayoko ng ganitong panaginip. Baka mamaya mangyari sa totoong buhay, pero sabi nga nila, 'di ba? Kabaliktaran daw ng panaginip ang nangyayari sa totoong buhay. Dahil na rin sa sobrang lamig, napasarap talaga yung tulog ko. Kaso, bakit parang mabigat? Parang naiipit ako ng kung anong mabigat na bagay. Pagmulat ko ng mata ko, medyo maliwanag na. Pero teka lang, bakit pagkatabi kami ni Joshua, naiipit ako sa mga hita niya? Bakit ba nakadantay siya sa akin? Pati mga braso niya, nakapatong sa akin. Hindi ako makagalaw. Pero saglit yung kamay ko, dapat matanggal ko agad. Kasi, bakit nakapasok doon yung kamay ko? Dapat matanggal ko na. Kasi baka kung anong isipin niya. Umikot ako para makaalis ako. Kaso, biglang humigpit yung pagkakadantay niya sa akin. Parang sinasadya niya ata na di ako makaalis. Nakakainis. Yung kamay ko kasi nasa loob. Nararamdaman ko na nakadikit kay Buboy. Arthur, mamaya ka na bumangon. Maaga pa oh. Mahiga ka muna. Ayaw mo ba ng may kayakap? Malamig pa naman. Wika ni Joshua habang nakapikit ang mga mata niya. Medyo kinakabahan ako kasi naman
Paano ba humantong sa ganito yung lahat? Wala na talaga akong magagawa. Kaya naman, hinawakan ko ng napakahigpit ang nagagalit na si Buboy. Tol, aray ko. Tama na please. Ang sakit. Tama na tol. Wika niya. Bibitiwan mo ako o masasaktan ka. Wika ako. Tapos ayun, binitiwan na niya ako. Pagkaalis ko, iniwan ko na siya na nakatingin kay Buboy niya. Kasalanan niya eh. Umakyat na ako sa silid ko. Bitbit ang unan at kumot ko. Grabe. Hinaantok na talaga ako. Kaya naman, nahiga na ako muli. Hindi pa man nagtatagal na nakahiga ako. Nakatulog na rin ako agad. Kaso, bakit parang di ako makagalaw? Para bang may nakahawak sa mga kamay ko? Binabangungot ata ako kasi di ako makapagsalita. Narinig ko na para bang may kumakanta. Parang may naliligo sa banyo. At pagmulat ko ng mga mata ko, bakit nakatali yung kamay at paa ko? At saka, bakit may takip yung bibig ko? Hindi ko alam yung gagawin ko. Sinasabi ko ng habay. Hindi mapagkakatiwalaan tong si Joshua. Bakit ba niya ako tinali? Paglabas niya sa banyo, ipinikit ko yung mga mata ko. Kunwari, tulog pa ako. Tapos, naamoy ko siya. Amoy bagong ligo. Alam ko na, malapit lang siya. Natatakot talaga ako. Naupo siya sa kama at naramdaman ko na tinanggal na niya yung mga tali sa kamay at paa ko. Di na lang muna ako gumalaw. Pati yung takip sa bibig ko, tinanggal na din niya. Ang sakit. Ang sabi sa alamat, magigising lang daw ang prinsesa kapag hinalikan sa labi. Wika niya. Medyo napapaisip ako. Kakaiba si Joshua. Ano bang sinasabi niya? Basta, nakapikit pa din ako. Hindi ako gumagalaw. Kaso, biglang naramdaman ko na para bang may humalik sa labi ko. Lalo akong hindi makagalaw sa nangyari. Ano bang ginagawa ni Joshua? Kainis. Pinaglalaruan ba niya ako? Aba, teka. Bakit hindi pa din to nagigising? Wika ni Joshua. Kaya naman bumangon na ako kasi naman makakadalawa na siya. Kainis talaga. Yun, nagising din. Akala ko malakas ang sumpa eh. Wika ni Joshua na para bang nangaasar pa. Oops, huwag ka magagalit tol kasi hindi naman ako nagalit nung hinawakan mo si Buboy. Ikaw gusto mo pala akong katabi. Bakit di mo agad sinabi? Wika niya. Ayos Eto wika ko. Sabay suntok ko kay Joshua kaso sumala. Umiwas siya Napasubsob ako kay Buboy. Tol, buti na lang at nakaligo na ako. Ikaw di ka malang nagsabi na yan pala ang punteriya mo. Wika ni Joshua. Grabe na yung nangyayari. Hindi ko na nagugustuhan. Kaya naman, sa inis ko, tinulak ko siya kaso hinawakan niya ako at ayaw niya akong pakawalan. Hindi ko alam kung
Bakit ba? Tawa siya ng tawa. Ako naman, inis na ako kaso di ako makawala kasi sa laki niya. Halos parang bata ako na walang magawa sa kanya. Oh, kayong dalawa, mamaya na kayo magharutan dyan. Eh nako, ang mga kabataan talaga. Bumaba na kayo. Kakain na tapos Arthur, magpabayo ka na. Wika ni Lolo na nasa may pintuan pala ng silid namin. Opo, Lolo. Wika ko tapos binitiwan ako bigla ni Joshua. Tol, Arthur, anong magpabayo? Grabe yung lolo mo. Wika ni Joshua. Sira ka talaga. Ang dumi ng utak mo. Ang ibig sabihin, magpabayo ng palay para maging bigas. Ikaw yari ka talaga sa akin mamaya. Wika ko tapos natatawa lang si Joshua. Buwisit talaga siya. Tara na nga, kumain na tayo tapos samahan mo ako. Magpapabayo tayo. At siguradong masarap ang kain natin mamaya kapag bagong bayo yung bigas na isasaing. Wika ko. Lalong natawa si Joshua. Oo na, tol. Sasamahan kita. Magpapabayo tayo pareho ng palay para maging bigas. Wika ni Joshua. Sira talaga siya. Sa bagay, bakit ba ganun ang tawag dun? Napapaisip din tuloy ako. Ang pangit pala pakinggan.